Ayon sa MMDA, ang Quezon City ang nakapagtala ng pinakamanaming bilang ng motorcycle accident sa bansa. Umabot ito ng 4,000 noong nakaraang taon. Nito lamang nakaraang buwan, isang aksidente ang nadokumento ng rescue sa Quezon City. Isang rider ang tumilapon sa kanyang motorsiklo habang bumabaybay sa Araneta Avenue. Dito sa Quezon City, sa experience namin, 60 to 70% karamihan motorcycle accident. May mga simple, may mga grabe. Meron din sa mga kasawiang palad, merong mga binabawian din ng buhay. So yung mga nagiging dahilan nun, karamihan mga nakainom. Around 7:12 p.m. nakareceive kami ng call sa concerned citizen. Meron daw aksidente along Araneta. Isang lalaki, sakay sa motor. Yun, pagdating sa site, nakahiga siya, napapaligiran ng mga bystander. Wala namang gumagalaw sa kanya, naka-assist lang siya nakahiga. Naglagay po tayo ng C-collar para maprotektahan po yung kanyang spinal cord. Tapos huwag na lang gumalaw sila. Habang bumabay-bay siya rin sa may gilid ng island, may batong maliit. Ngayon, nakatbalan. Buti na nga lang, walang sakay na sila sunod. May bato. Hindi niya napansin. Sir, ganito ha? Sir, idalaw lang konti ha? Sir, expose mo lang yan, sir. Expose natin yung legs mo ha. Titignan natin ha. Okay. Sumarin na lang ha. Ito, sabihin mo kung masakit. Ha? Yan, sakit hindi. Okay, okay. Yan, masakit. Sabihin mo lang kung masakit. Dito. Dito. Na-expose natin yung lower extremity niya. Kinat natin yung pants niya para makita natin kung meron ding injured yung lower extremities niya. Huwag ka lang gumalaw. Kamay sa dibdib ha. Yung mga natamo niyang sugat, upon assessment natin, nagkaroon siya ng bukol sa kaliwang parte ng kanyang ulo at nagkaroon siya ng mga galo sa buong parte ng katawan. Yung bukol niya posibleng tumama yung yung ulo niya sa may gutter. Kaya nagkaroon siya ng bukol sa ulo. Basag yung helmet niya. Mabuti na lang mayroon siyang suot na helmet kasi malaking bagay yon. Kaya nakita natin bukol lang yung tinaman niya. Kung wala yung helmet niya, maaaring mas grabe ba doon yung natamo niya. Yung legs mo, sir, kaya naman angat yan, ba? Okay. Okay, good. Kasama ko ba, sir? Hindi ba sakay dito, sir? Ano, sir? Motor niya? Ay, hindi, sir. Ano na lang, request na lang tayo ng self-accident ba to? Oo. Request na lang po tayo, sir. Hindi po pwede sakay natin dito. Sige na natin, sir. O, sige nga pangalan mo, sir? Jojo Cruz. Nataw ka na? 100/60. Meron tayong contusion dito sa may tsaka multiple abrasion. Pero hindi ka naman nalamalay, sir? Sige. Multiple abrasion. Sir, positive, no split, sir? Ito na lang po kayo sa No split, positive. Sa negative naman sa sa tainga. Nga, sir, buka-buka nga natin, titignan lang natin. Wala bang natanggal na ipin? Wala naman. So ito, positive to na merong dugo sa ilong mo kanina. Ito nangyari. Nakita rin natin na mayroong pagdurugo sa kanyang ilong. Mga ganitong klaseng pagdurugo ng ilong dapat di natin binabaliwala. Dapat madala agad natin sa hospital para ma-assess kung ano talaga yung cause kung bakit nagdugo yung kanyang ilong. So yung dumudugo yung ilong after ng mga motorcycle accident, usually naman benign lang, like na galos lang yung balat sa loob ng ilong or yung may nadaling ugat.
Nakainom ka ba? Ay, hindi pa, hindi. Ay, hindi ka nakainom. Galing saan? Galing po ako Makati po, sir. Makati, trabaho? Yung pasyente naman natin, di naman siya lasing. Talagang disgrasya talaga yung nagulungan niyang bato. Hinga malalim, sir, ha? Hinga malalim. Diba? Likod ko, sir, pag bumila ako. Saan bandang sa likod mo? Dito sa kaliwa ko. Dito. So nung kinausap natin siya, meron siyang dinadaing sa likod na maaaring siguro din nung pagbagsak niya, maaaring tumama rin yung likod niya. Yan. Kailangan din natin siyang dalhin sa ospital para ma-check, ma-x-ray yung likod niya kung ano talaga yung nangyari. Pag-assess natin sa biktima, tinawag na agad natin sa ating opisina para i-endorse sa ospital na meron tayong dadaling biktima para pagdating doon, dire-diretso na agad yung pag-asikas sa kanya. Habang nagmumotor, importante rin yung scanning or observation. Dapat malayo ang tingin at 360 degrees ang scanning. Magmasid, no? From side, malayo, sa likod, upang matiyak natin na kung meron ng mga obstacles na tayong madadaanan. Tulad ng mga lubak, malalalim na lubak, mga humps, o mga rough roads, no? At iba pang mga motorista na hindi natin napapansin. Pag tayo naka-encounter ng isang lubak-lubak o rough road na daanan, ang mahalaga dito ay slow down, siguraduhin firm ang hawak natin sa manibela para makuha natin yung tiyak na balanse. Kung relax o medyo magaan ang hawak natin sa mga manibela, maaaring dalhin tayo ng motorsiklo hanggang sa mawalan tayo ng balanse at tuluyan tayong matumba. Nung kinulong tayo sa motorcycle lane, the maneuverability of the motorcycle tinanggal. Now, since iisang linya na lang ang pwede niyang daanan, yung planning niya nawala. Ayan po ang damang daanan ng motor. Yung motorcycle lane. Tayo po ay merong violation. Alam po ba natin na dinaanan natin yung way na para sa motorcycle lang po? Bawal po ba doon? Yes, sir.